dati, that's negative. Tapos siya ay considered as maximum. Ibig sabihin, kung ito ay positive, minimum siya. So, patunayan natin na siya ay minimum. Let's try this on our Desmos calculator. Let me reshare this one. Visible na ating Desmos calculator or yung graphing calculator natin. Di ba that's our original function is 5 cosine 3x. Tama? Minus 1 half. Tama ba? 1 half. Hindi pala, wala palang 1 half. E raised to 1 half x. Ito ba yung ating original function? Mali pa yung given ko kanina sa unang section. Pero same lang naman lumabas. So as you can see here, it is positive. Diga. Earlier we said that the second derivative is positive at x equals 3. Nasaan ba yung x equals 3? Kung mapansin nyo, ito yung dalawang value. May dalawa tayong value dito, 2.06 at 4.10. Nasaan ang 3 dyan? Somewhere between here, diga. Somewhere between here, yung 3. So, ibig sabihin, at that point, siya ay malapit sa relative minimum. Kasi positive yung kanyang second derivative. Okay? So, kung, for example, nandito siya sa 3, ito yung 3. Papunta siya sa relative minimum. Paano kung 4 daw yung ating maging siya ay magne-negative na pag 4. Kasi siya ay malapit sa relative maximum. Gets niya? Kung ano ba way 4 ang gamitin natin. Itong 4. Ito yung 4 eh. Nakakuha niya. Kasi malapit siya sa relative maximum. Gets? Gets po iyan? Okay. So, balik tayo doon sa ating ating module. Visible na po ulit ating module. So, we have computed again. So, wala na magreklamo ha. Sir, hindi nyo naman tinuri yung second derivative. Hindi nyo naman tinuri yung relative minimum. Hindi nyo So, yun ha. Wala na akong maririnig ng hindi tinuturo ang mga nasa exam. Diyos ko po. So, we have here our table. Pero since we are only dealing with the first and second derivative, so, ang gagamitin lang natin is yung first two columns. First two rows, I mean. The first and the second. Okay? So, may makukuha tayong values for f of x plus h, f of x plus 2h, f of x plus 3h. So, we just need to rewrite it into our general formula. So, on our general formula here, we have negative 3 halves. It is associated with f of x. So, ito siya. Kita nyo? Ito po yun. Kita nyo may underline? Okay. Then, we have 2 f of x sub 0 plus h. Gets? Then we have negative 1 half. Negative siya kaya magiging minus yung kanyang sign. Gets? Okay. So, this is the general formula for the first derivative. For the second derivative, kung sa first derivative wala tayong f of x plus 3h dito, meron na. So, ito siya. 2 f of x. Negative 5, kaya minus 5 f of x plus h. Plus 4 f of x plus 2h. Minus 1 f of x plus 3h. Nagets? Then, kung mapapansin nyo, it is multiplied to 1 over
h. And dito 1 over h plus h square. Ibig sabihin, for the first derivative, i-multiply mo siya sa 1 over h. Sa second derivative, 1 over h square. Sa third derivative, 1 over h cube. Nakukuha niya yung pattern. Nadadagdagan ng power depending sa kung pang ilang derivative yung kinukuha. Nakukuha nyo guys. Okay? So, saan natin kukunin ang mga values na ito, sir? May general formula pero wala tayong value. So, makukuha natin yan. We know that x sub 0 or yung ating x na hinahanap is equal to 3. So, paano natin kukunin ang x plus h? Yung x plus h, ang h natin ay 0.2. So, that is simply 3 plus 0.2. Kaya siya naging 3.2. Ito ay times plus 2h. Diga 2 times 0.2 ay ito ay magiging 2 times 0.2 which is 0.4. So, kaya ay magiging 3.4 plus 3.6. Kita nyo yung pattern? Okay? The next step is to evaluate this in our calculator. Paano? Yung mga values na nakuha natin, isa-substitute lahat natin yan sa x. Then yung kung ano-ano yung kanya-kanyang value, isusulat natin. Okay? Gets po iyon? So may values na tayo nito. May general formula na tayo. And from the general formula, lahat ng values or lahat ng missing, meron na tayong value. May value na tayo nito. May value na tayo nito. Meron na din nito. Tapos meron na din tayong h. So makukuha natin ng first derivative. Siyempre, meron tayong f of x plus h, f of x plus 2h. Meron na din tayong f of x plus 3h. Ito siya. Ito siya. Kaya kapag ating siyang sinubstitute, makukuha na natin or ma-estimate na natin ang first derivative. Kita nyo po? Kita? Kung makikita nyo po, siya po ay may discrepancy but it is somehow minimal or hindi siya masyadong pansin. Negative 6.04 yung ating true value, diga? Ito yung true value natin, di ba? 007 pala. Ito po yung true value natin, 0.7. Tapos sinukuha nating estimation, 0.2. So, medyo malapit lang siya. Nakuha niya? Sa second derivative, however, on the second derivative, medyo malayo. Kita niya 54. Diba originally dapat siya ay 40. Dito sa ating nakuha kanina sa true value, 40 siya dapat. Pero nung ating in-estimate siya ay 54. So medyo may discrepancy or significant po yung ating discrepancy. Okay? Nakuha nyo po? Okay, so let's have the next method which is the backward finite difference. For backward finite difference. So magiging iba lang yung ating approach for this one. So anong pinaka-difference dito? Hindi ka minus yung gagamitin natin. So lahat ng f of something natin ay pabawas naman sa halip na padagdag. So itong f of x minus 3h, siya ay, di ka 3h natin ay 0.6. 3 times 0.2. So 3 minus 0.6 ay 2.4. 2.4, 2.6, 2.8, then saka magkakaroon ng 3. Di ka na-compute na naman natin itong f of x, yung f of 3. So, pwede hindi mo na siya isulat. Kasi na-compute na natin siya doon sa forward. Nakukuha niyo ga? Then, next step is to find f of 2.6 and f of 2.8. Then, yan, makukuha na natin ang values. Direct substitution lang ulit yan for the first derivative and the second derivative. Okay. So, yung h naman natin, meron siyang value 0.2 I mean, and 0.2 na naka-square. Yeah, that's just basically it. No. So, upon evaluation, if we are to compare the answer, ang first derivative na inilabas ng backward finite difference is somehow far from the real value. The real value is negative 6.07.
pero medyo malayo siya. Meron na siyang discrepancy na malaki. Pati doon sa second derivative, medyo malayo. Diga 40 dapat yan. Pero comparing it to the forward, mas malapit yung pinakita ng backward sa second derivative. Tama? Sa first derivative, anong mas malapit? Yung result ng forward. Diga? Okay. So, let's try the central. Sa central naman, yan, kung mapapansin nyo sa first at second derivative, wala tayong f of x on the first derivative kasi 0 lang siya. So, ibig sabihin, we just deal with these values. And kung mapapansin nyo po, pinagsama or integration po ng forward at backward ang central. Kasi, meron tayong minus, meron tayong plus. Nakukuha nyo yung difference ng tatlo. Tapos may constant tayo. Yung constant natin, gamitin ulit natin para mag-generate tayo ng general formula. Yung general formula natin is this one. Pag first derivative, multiply natin sa 1 over h. Pag second derivative, 1 over h square. Paano pag fifth derivative, ano multiply? 1 over h raised to 5. Tama? Gets nyo ga? Pero wala man tayong fifth. Hanggang fourth nga lang yun nandun. Then, after such, direct substitution ulit. Kasi, di ba, na-compute na natin itong values na ito sa forward at sa backward. So, pwedeng diretso na. Hindi mo na kailangan i-compute or siya dito for the sake ng central. Kasi na-compute na natin ito. Galing na siya dito sa backward. Nasaan yun? Ito siya, diga. Tapos itong f of x sub minus h siya, diga. So, hindi na natin siya kailangan i-compute kasi nandun na siya. Tapos yung plus, nandun naman forward, yung plus 2h na sa forward din. Direct substitution lang ulit yan. Tapos, ang makukuha natin, using central finite difference, medyo malapit. So, hindi siya yung exact value. It's just an estimation with slight error or discrepancy. Okay? So, negative 6.04, negative, positive 3.88. So, if we are to compare doon sa true value natin using this comparison table, no? So, we have first derivative using forward. Meron siyang error na 0.7042%. Pero sa backward, medyo malayo. So, lalaki yung error. 22.19%. Pero comparing the three methods, sa central may pinaka mababang error. Meaning siya yung may pinakamalapit doon sa true value. Okay? For the case naman po of the second derivative, comparing the three, ang forward ang pinakamalayo, backward ay medyo malapit, pero malayo pa rin. Ang central ang pinakamalapit. No. So, paano nga ulit tayo kumuha ng error? This is pertaining to the true error. So, we have the true values or true value minus the approximation value all over true value. Then, we multiply it by 100. We find its absolute value. We neglect the negative kung may negative sign yan. Kasi we're talking about percentage. Okay? Question? Gets po ang ating central, backward, and forward. So, pwede tayo mag-online quiz ngayon. Joke lang. So, may question? If may question, raise your hand. If wala po, kindly put up a heart reaction. Wala pong question? Okay, so we're done already with chapters. Ilan ba? Chapters 3 and 4 and 5, I mean. Chapters 4 and 5. So, which case of can't I mag-meet? Monday, we'll have a short quiz about chapters 4 and 5. May kinapapace film, Yuli.
we'll have a short about chapters 4 and 5, numerical differentiation and the interpolation method. We're done with interpolation, tama? Yung Lagrange at Newton's divided. No, so magki-quiz po tayo by next meeting. So, 'di ba we have two meetings next week? One is on Thursday, one is on Monday. So sa Monday lang tayo makakapag-meet kasi ako ay kasama for the plant tour for the second year. Ano, tapos meron din dito, meron din sa offer na kasama for the plant tour of second year. So, yun. Hindi siya planter pala, field work pala. So, yun. I will be giving you the rest of time for you to study for your next week. No. So, madali lang naman po yung ating interpolation at differentiation. Yan by next week, we'll be dealing with numerical integration. No. Numerical integration technique. So, numerical differentiation, this one is without dealing with conventional integration techniques. Sa halip na tayo ay mag-integral mismo, more of estimation siya. So you will be dealing with trapezoidal rule, Simpson's rule, the Simpson's 1/3 and Simpson's 3/8 rule. So if you don't have any question, may questions pa ba? Questions? Wala. Okay. So if you don't have any more question, we'll be dismissing at this moment. No, so I'll be giving you the rest of the time. Absent si ay mag-attendance muna pala ako. Naalala ko pala. Sorry, wait lang. Bago ko i-dismiss. Saglit. Africa. Just need to open your camera and say present. Nandito ba sa Africa? Wala. Alvira. Present po. Po. Nandito. Present po. Okay na Africa. Carmona. Present, sir. Present po. Castor. Present po. Kumiya. Present po. Ay, Kumiya Aaron muna pala. Wala si Kumiya. Yes, Erin. Sir, present po. Ay, may ka ba? sorry. Kumiya Cueto. Present po. Dapok. Present po. Dimagi ba? Wala si Dimagi ba? Ebora. Present po. Espelita. Present. Garcia. Present, sir. Heralde. Present po, sir.
Him. Nang si Himan, wala. Sir, present. Gaga, Present po. Larisma. Leonida. Present po. Magbuhos. Present po. Manimtim. Present po. Marasigan. Present po. Mortel. Present po, sir. Nunez. Present po. Paroli. Present po, sir. Pedraza. Present po. Peladio. Present po. Ramos. Present po. Sichon. Present po, sir. Tampugao. Present po. Tan. Present po. Valenzuela. Velela. Present po, sir. Okay. So, ang wala lang ay si Dimagiba at si Kumiya Aaron. Okay. So, yun. Simula na po tayong no. And if that's the case, let's meet by next week. By Monday, we'll have our quiz. No. So, be ready for your quiz. Panibagong araw, panibagong ibabagsak na charot joke. Panibagong quiz at panibagong aralin. If wala na, that would be all, and thank you for attending class.